Kaunti po ng balitang yan, makausap natin si Ginoong Luis Halandoni, Senior Advisor ng NDF Negotiating Panel. Good morning po, Ginoong Halandoni. Good morning din ho sa inyo, sa mga tagapakinig at tagapagtingin ng programa ninyo ho. Opo, nasa unang balita kayo sa unang hirit. Ano po reaksyon nyo sa tila na bago po ihip ng hangin at ngayon po'y tinuring na ni Pangulong Duterte na teroristang grupo ang CPP, NPA, NDF? Ay, hindi accurate ho, hindi tama yan. Dahil yung mga NDF, CPP, NPA ay nakikibaka ho para sa sambayanan, para sa peace talks, para din sa social economic reform, para sa land reform. So alam na alam ho ng sambayanan at ng mga masa sa kanayunan at sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas na yung CPP-NPA ay lumalaban at nakikipag-peace talks para sa kanilang kabutihan. Ho. So, maling-mali yan. So, hindi tatanggapin yung ganun na statement ho ng sambayanan at ng masa. Ho. Kung para ho sa bayan, ang hinanakit po ng Pangulo, yung 2 sundalo daw po'y 70 ang tama ng bala sa katawan. At hindi raw ito nangyari sa gitna ng laban, kundi nag-withdraw lang. Hindi ho daw ho ba overkill yung nangyari, Ginoong Halandoni? Report ho yan ng militar. Maaring militar din ang bumaril ng maraming bala dyan sa kanila. Kasi wala pa kami report ng galing sa NPA. Kailangan tignan. Wala namang ganong patakaran yung NPA na gagamit ng ganong karaming bala sa isang enkwentro ho. So, tignan na lang, maring rub out din yan na galing ho sa militar mismo para ipagbintang ho sa NPA. Oo. Tignan na lang kasi ang reputation ho ng NPA, mahusay na mahusay sa masa diyan sa iba't ibang lugar. So, nung pumunta ako sa Davao noong December 26, nakita ko 15,000 o sobra pa nandoon at tinanggap nila yung NPA na mga 250 ang dumalo doon sa selebrasyon ho. So, tanggap na tanggap ho ng masa doon sa kanayunan ang NPA. Hindi lang doon sa Davao, sa iba't ibang lugar. Sa mahigit 70 probinsya ho sa 81 provinces sa Philippines. Kaya, tingin ko hindi magiging tama yung ganun na pag-decide o pag-statement tungkol sa NPA. Opo. Alam din ni President Duterte yan ho. Mahigit na 30 years yung kanyang experience na cooperation with the revolutionary forces sa Mindanao, lalo na kay Caparago nung buhay pa si Caparago. So, nananatili pa hubang buhay itong peace talks, Ginoong Halandoni, sa kabila ng mga ganitong pahayag na galing sa Pangulo? Para sa amin, tignan din yung statement ni Ana Maria Banaag ng Malacanang Communications Office kanina kahapon ng tanghali sa inyo, no? That's mga 12 noon, nagbigay ng statement na patuloy pa rin yung peace negotiations at saka hindi naman pinahuhuli yung mga NDF consultants at saka si Secretary Bello na chair ng negotiating panel ng GRP ay patuloy na nagsisikap at gusto magkaroon ng talks pa ho tungkol sa bilateral ceasefire at saka sa paglagay ng JASIC documents dito sa Netherlands sa Pebrero ho. Itong Pebrero 22 to 25 ho. So, para sa NDFP, nandiyan pa rin yung peace negotiations. Officially, sabi nga ni Fidel Agkawili, yung chair ng NDFP Negotiating Panel, ay hinihintay pa ng NDF yung official notice, written notice mula sa GRP Negotiating Panel kung talagang tineterminate nila yung peace negotiation. According to the agreement on safety and immunity, yung JASIG,
ay kailangan may written notice at magiging effective 30 days after receipt of the written notice. So, Okay. ganun. In the Balikan ko lang po. meantime, Opo. Oo, Ginoong sige, Halandoni, balikan ko lang po yung 2 sundalo. So, kung mapapatunayan po na hindi militar at NPA nga po ang gumawa nun, meron ho bang mga disciplinary action ang hanay ninyo? O may control pa rin ho ba ang CPP-NDF sa NPA na nasa ground na sinasabi ng iba'y wala na raw po? Sigurado, sabi rin ni Secretary Bello, para sa kanila, alam nila. Alam naman natin lahat na matagal nang pinakausap ng PRP yung NDFP Opo. sa panahon pa ni Fidel Ramos, sa Opo. panahon ni ERAP at ngayon. At yan, patuloy ho. At lahat na may kaalaman sa sitwasyon sa Pilipinas, Opo. alam na merong hong unity yung CPP, NDF. NDF. Opo. At yung mga negotiating panel ay mandated ho ng leadership ng CPP, NPA at NDF para magkaroon ng peace talk. So, Okay. kwan lang yan. Parang intriga ho yun galing sa militar o sa mga ayaw nagkaroon ng peace talk. So, Okay. Yung pagpapaaresto po sa mga NDF consultant ni Pangulong Digong, iba yung balita o impormasyon na nakakarating po sa inyo, Ginoong Halandoni? Walang ganong utos? merong ganun na narinig ko sa parang press con na ginawa na Opo. parang agitated si Presidente. Opo. Pero nagsabi din siya noon nung kausap niya si Capidel Agawili at si Benito at Wilma Thompson at si Porfirio Tuna nung December 2, Opo. ay gusto niyang i-release na rin yung mga 130 political prisoners. At sinabihan si Secretary Bello na i-release na. Pagkatapos gusto niya rin magkaroon, nagka-agree na magkaroon ng hotline conversation between President Duterte and Kajoma Sison na once a month, tapos sinabi pa pwedeng twice a month. So, Opo. patuloy ho yung ganun na pag-uusap at nandyan pa wala pa yung notice of formal termination Opo. at yung JASIG ay still effective. So, hindi pwedeng arestuhin yung mga peace consultants. So, walang ganun na posibilidad ngayon under the JASIG agreement. Opo. Maraming salamat po. Kapayapaan po sa inyo, Ginoong Luis Halandoni. Salamat po. Sige, salamat din ho sa inyo. Senior Advisor ng NDFP Negotiating Panel, Ginoong Luis Halandoni.